Okay, so next to headings and paragraphs and images, the most common HTML element is the list. Experts in web development and web publishing agree that the list is one of the most effective ways to present information, especially if you are discussing several ideas under one topic. So, simulan po natin ang ating discussion about HTML list. Okay. First, we have different kinds of list. These are ordered list, or also known as numbered list. Next, we have unordered list, or bulleted list. And lastly, we have definition list. Okay, so, discussin po natin isa-isa kung ano-ano ba yung mga different list na yan. So, first, we have ordered list. Okay, before that, ito po yung mga tags na ating gagamitin sa ating mga list. So, different list, different tags. So, as you can see, different kinds of list, meron siyang set of tags na pwedeng gamitin sa kanila. And as you can see, anong klaseng tags po ang kanilang ginagamit? Paired tags. So, they are using paired tags. When we say paired tags, ano nga yun? May closing, may opening, may closing. Lagi silang may kapartner. Okay. So, those are the tags. Huwag nyo munang kopyahin. Isa-isahin po natin. First, we have ordered list or numbered list. Okay. These are for sequential lists, which are normally represented by incremental numbers and or letters. Okay. When we say ordered list, yan po yung mga list na may sequence. Siyempre, simula sa una hanggang sa dulo. Ibig sabihin, para siyang procedure. May sinusunod na pattern. Ano po? Nagegets. Okay, so, ordered list or numbered list attributes. Ang ordered list po ay may dalawang attributes na gagamitin. So, we have type attribute and we also have start attribute. Okay, so, mamaya natin sila gagamitin. Discuss ko lang po muna, huwag niyo munang kopyahin. Mamaya kayo kumopya. Okay, that's ordered list. Next, we have unordered list or bulleted list. This is used for non-sequential list with list items usually preceded by bullets. From the word itself, bulleted list, bullet. Ano po? So, ito naman po yung mga list na plain list lamang. Wala siyang, hindi siya procedural, wala siyang sequence na sinusunod. Ano po? So, sa unordered list naman po, meron din tayong attribute, at ang attribute na yun ay type din. Type lamang. So, we have type attribute lamang sa unordered list. Unlike kanina, sa ating ordered list, ilang attributes meron tayo? Dalawa. Ano po yun? Type and start attributes. Okay. Discussin natin mamaya and then gamitin natin yung different values under ng type attribute. Okay. Lastly, we have description list, where there is a list of terms and descriptions such as a glossary or sa dictionary natin. A definition list is what you need. Okay, so sa description list po, unlike sa ating ordered and unordered list na dalawang pares lamang ng tags, dito po sa ating description list, meron tayong 3 pairs of tags. Namely, the DL tag, meaning description list, our DT, or the description term, and we have DD, or our description definition. So, we are going to use that a little later. Question so far? Okay. List can be nested. When we say nested, ano nga pong ibig sabihin nun? Binasa lang. Okay. So, list inside a list. So, ang listahan po natin gagawin mamaya, pwede siyang maging list within a list. Okay. So, makinig na maigi para tayo ay magkaintindihan mamaya. Okay. Siyempre po, of course, you can put list inside the body tag only. Sabi nga po, lahat ng elements or ng contents na gusto mong makita sa iyong website ay ilalagay mo sa loob ng body tag. Okay, question so far? Walang tanong? Okay. Okay. For now, we are going to apply our codes in making list. Okay, so I am going to open a document
So yan, nakatype na po lahat ng aking mga default na tags na gagamitin natin. So for now, we are going to create a list. First, we are going to create an ordered list. Okay, so maglagay po muna ako ng title. For example, ordered list or numbered list. Okay. When it comes to ordered list or numbered list, we are going to use the OL tag. OL tag. Okay, so first, we have to use OL tag. Close na po muna natin siya. So basically, OL means ordered list. Okay, as simple as that. Next. After po niyan, we are going to use the LI tag. LI tag. Lagay natin. LI tag means LI tag means list items. List items. As you can see, saan ko siya nilagay? Okay, ang list items po, ang list item tag natin ay ilalagay mo lamang sa loob ng OL tag. Is that clear? Klaro? Hindi mo kailanman ilalagay ang LI sa labas ng OL. Klaro yun? Okay, let's start. First, gawa po ako ng tatlong list items. Yan. So, ganun po ang itsura ng ating list items. First, maglagay po tayo dito ng ating first word. For example, apple. Next, banana. Next, carrots. Okay. Next, ngayon po, meron na tayong ordered list. And now, tignan natin ano ang kanyang output. Save muna natin and then go to run and then launch in Chrome. Tignang maigi. Okay. Nakita nyo? Okay. By default, listen, by default, ang numbering po natin sa ordered list ay gumagamit ng numerals. Ano po? Nagegets? Okay, sir, ako po ay may tanong. Paano po pag gusto ko na letters ang gagamitin natin? Letters ang itong 1, 2, 3 gagawin siyang ABC. Balikan po natin ang ating codes. Okay. For now, we're going to use the type attribute. Type attribute. Take note, ang type attribute po natin ay nilalagay sa loob ni OL tag. Provided na ikaw ay may isang space. Space. Okay, type natin, type. Okay. Naiintindihan? Next. Para po maging letters yun, yung ating ito, para maging letters itong ating 1, 2, 3, simple lamang ang ating gagawin. Ang ilalagay ng value ng type ay uppercase A. Uppercase A. Tignan po natin. Save. And then punta sa output, refresh. Tignan. Okay. So, ang ating pong type attribute ay may 5 values na pwedeng ilagay. We have 5 values. Ano-ano po yun? Okay. Simple lamang. First, by default, ano nga siya? Numbers. Okay. Second, we have uppercase A. Next, we have lowercase a. Save po natin and then refresh. Nakita nangyari? Nag-change siya into lowercase letters. Next, ano po yung pang-apat? Pang-apat po, we have Roman numerals. So, what are we going to do to make it a Roman numeral? Simple lamang po, capital I. Capital I. Save natin. Let's see. Okay. Nangyari. Next. Last possible value ng ating type attribute ay lowercase I. Save po natin and then refresh. Okay. Review na mabilis. Ano-ano nga po yung mga values, possible values ng type attribute under ng OL? We have uppercase letters, lowercase a, uppercase I for Roman numerals, lowercase I for lowercase Roman numerals, and we have
numbers as our default. Question so far? Okay, walang question so far. Next. Sir, ako po ay may tanong. Paano po? By the way, ibalik ko po muna sa 1. So, basically po, listen. Basically, kung ang lalagay mo naman po ay numbers, you don't have to type the type attribute. You don't have to use the type attribute. Kasi nga po, siya ay default. Correct. Save natin. Pero gamitin natin for the sake of magamit ang ating type attribute. Okay, now. Sir, ako po ay may tanong. Paano po kapag gusto ko ang numbering ay magsisimula, for example, sa 7? Paano po pag hindi siya magsisimula sa 1? Ilalagay ang 7 sa type. Try po natin. Type 7. Sige. Nasabi na. Okay, now, we are going to use another attribute. Ang ating start attribute. So, we have to insert a space, type start. Okay. Dito naman po, ano po ang possible values? Sorry. Ano po ang possible values ng ating start attribute? Saglit. Okay. Ano po ang possible values ng ating start attribute? Correct. Numbers po ang pwedeng ilagay diyan. At kung anong number ang ilalagay mo diyan, ibig sabihin, yon dun sa magsisimula. Lagay natin, 7. Yan. As you can see, OL type 1, start 7. Save po natin, refresh. Tignang maigi. Nangyari? Sir, ako po ay may tanong, paano po, for example, sobrang haba ng list ko. Kunwari, mga 1,000 lang naman. Paano mo pag ganyan? Try natin kung gagana. Gagana yan. Alam nyo, ang isa pang kagandahan dito sa paggamit ng OL tag natin, paano pag ikaw ay manumano mag-number? For example, 1,000,000 ang ilistahan mo. So, ibig sabihin, manumano mo siyang itatype ang 1,000,001, 1,000,002, mga ganong pangyayari. So, dito po, sa ating OL tag, automatic yan. Sunod-sunod. Klaro? Question. Sir, ako pa yung may tanong. Yes. Siguro po may gumamit na po ang start attribute. Oo. Kapag gumagamit yung start attribute, dapat po may type attribute. So, sa OL po. Okay, magandang katanungan. Ang tanong ni Mr. Sir, pag po gagamit ng start attribute, kailangan laging may type. So, basically po, kung tatanggalin mo ang ating type attribute, ano kaya output niyan? Puro 1,000, try natin. Save. Refresh. Ano nangyari? Ganun pa din. Bakit? Kasi nga po, ang ating default ay numbers. Sir, ako po may tanong. Paano kapag ang type natin ay A, tapos may start tayo na 1,000? Tignan po natin. Before we proceed with 1,000, punta po muna tayo sa pinakamababa. Okay. By the way, for example, 26. Okay. Anong inyong guess kung ano magiging start? Letter Z daw. Tignan natin. Save. Tignang maigi. Refresh. Okay. After Z, mag-uulit na ang ating letters. Okay. For example, sir, try po natin 50. Okay, nagagets nyo po yun? Sir, try naman po natin ang Roman numerals. Yan. Okay. So, same as, muna ang lowercase a, same as that, refresh natin, nag-lowercase lang po siya. Now, try po natin Roman numerals. So, we're going to use uppercase I for our type, for the value of our type attribute. Save. Tignan. L. L meaning 50. Li meaning 51 and so on. Okay. Sir. For example, 1,000. 1,000. Save. Tignan. M. Mi. M2. Ano po? Nagagets yun. Same as pagka lowercase I. Save natin. Ganun lang din po. Question so far? Walang tanong? Okay. At this point of time, we are going to create a nested list.
before we start creating a nested list, we have here an output. So, how are we going to write our codes for this example? As you can see, we have a list. We have a list. We have a list inside a list. How are we going to do that? Okay. Balikan po natin ang ating codes. Okay. Delete ko po muna ito. Tignang maigi. First, we are going to create our first list. Ito po muna ang ating outer list, ang ating gagawin. So, we have, copy-paste ko muna. Paste. So, we have Earth. We have Saturn. We have Mercury. We have Jupiter. Ilagay na po natin ang lahat ng section. Baka naman baka maghinanakit. Siyempre naman nga. Normal yan. Ano pa nga? Mars. We have Uranus. We have Venus. And we have Neptune. This is in no particular order. Ano po? Yan. Walang hindi yan magkakasunod-sunod. Okay. Next. Copy-paste natin. Saglit lang. After Jupiter, ano nga po? Mars, Uranus, Venus, Neptune. Mars, Uranus, Venus, seryoso. And we have Neptune. Okay. First. Okay, save po natin. Tingnan po muna natin ang ating output. Yan. Pagtabihin natin. Oops. Okay. As you can see, nagawa na po natin yung first, sabihin natin, first layer ng ating list. Now, we are going to create another list. As you can see, yung ating another list ay nasa loob ng Mercury. Ngayon, tignang maigi. Pupunta po muna tayo sa ating Mercury. Maglagay tayo ng space. Take note, sabi ko nga dati, walang bayad ang indentation at ang pagtatab. Ano po? Pag-indent. Ano po? Next. After po ni Mercury, gagawa ako ng another OL. Type OL. And then, i-close ko po siya sa baba. Nagagets yun? After OL, anong sunod na gagawin? Maglalagay ng LI saan? Sa gitna ng OL. Correct. Gagawin ko to. So, as you can see, ako ay nag-i-indent. Bakit? Para mas madaling intindihin. Ano po? Copy-paste. Ano nga po yung mga adjectives natin? Mabait. Masipag. Maganda at okay. Balikan po natin ang structure natin. As you can see, sa ating pag-open at pag-close ng tags, para siyang burger ulit. Ano po? In-open mo dito, yung, for example, yung ating bun, syempre, ay nasa dulo yung kapartner niya. Ano po? Next, LILI, kino-close natin. And then, gumawa po tayo ng another dito, na kinilose din po muna natin agad-agad. Save po natin. Refresh. Tignang maigi. Magkapareho ba? Okay. Magkatulad. Ano po? Gayon lamang. Next. Yes. Okay. Magandang katanungan. Sa job mong may space, automatic nagbibigay ng space. Sir, baka naman po nagkaka-space lamang yan dahil po kayo ay naglagay ng space dito. Tignan natin. Para patas. Pinagpantay-pantay ko. Save po natin. Next. Refresh. Ano nangyari? Walang nangyari. Automatically, yung ating list, inside a list, ay mag-i-indent siya. Question. Sir, ako po ay may tanong. Pwede ka po, yung aking list, inside a list, ay iba ang aking mga ibang type ng gamitin? Pwede. Paano po? Insert lang po dito ulit. Insert lang natin dito ulit. Type. Equals, for example, ay uppercase A. Save natin, tignang maigi.
Nakita po? Yan ang mangyayari. Sir, ay pwede po na magsimula siya sa letter, kunwari letter E. Pwede kaya? Pwede din. Gamitan natin ang start attribute equals E number 5. Save. Refresh. Yun. Okay. Ito po ang tatandaan ninyo pag gagawa kayo ng nested tag. So, nested list. Okay, makinig po muna. For example, ang ginamit mo dito ay, ang iyong type ay letter A. Uppercase A. Save natin. Okay. As you can see, uppercase A ang ating ginamit dito. Kung ikaw ay gagawa ng nested list, make sure iba ang gagamitin mo doon. Ano kaya ang pwedeng gamitin natin? Okay. Since ang ginamit natin dito ay uppercase A, ang gagamitin natin ay lowercase a naman. Ibig sabihin, itong list na ito na lowercase letter ay under ng list na gumagamit ng uppercase letters. Same as, kapag ang ginamit mo dito ay Roman numeral uppercase, dito naman po ay lowercase. Save. Yon. Nagpapakita na ito ay under niya. Question. Sir, ako po yung may tanong. Pwede ba po magawa ng listahan dito? Under nito? Pwede. Gagawin mo, mag-OL ka ulit ng bago. Then, close mo sa ulit. Then, gawa ko ulit ng LI. Another LI. Sorry. Save natin. Tingnan maigi. Sir, bakit po? Tingnan nyo po. Bakit po wala po tayong nilagay na type pero 1 ang lumabas? Default. Okay. Question so far? Question? Walang tanong? Sigurado kayo? Okay, let's proceed. Yun po ang tinatawag nating ordered list or numbered list. Next. Sir, para saan nga po ulit ang ordered list? Ang ordered list ay ginagamit yung mga tipong procedural ang listahan mo. For example, steps. Ano, di ba? So, pag sinabing procedural or steps, may sinusunod yang, kumbaga, stages. Ano, kumbaga, tawag dito? O ngayon na, step by step procedure. Okay. Kumbaga, hindi ka makakapuna sa dulo kung hindi mo pagdadaanan yung mga una. Okay, so dun po ginagamit ang ating ordered list. Now, we have an ordered list or bulleted list. Tignan naman po natin ito. Okay, so, dyan na muna yan. Copy-paste ko to. Copy. Sa ilalim, magagawa tayo ng unordered list. Unordered list is also known as bulleted list. Okay, tignan maigi. When it comes to bulleted list or unordered list, these are lists which are usually labeled with bullet points or images. Okay, mamaya natin tatrayaan. First, ano-ano po yung tags na gagamitin under ni unordered list? First, we have UL tag. Basically, UL tag means unordered list. Huwag kakalimutan. Same as ordered list, ang unordered list po ay gumagamit din ng list item. Okay, tignan po natin maigi. For example, magbigay ng pangalan. Eman. Next. James. Next. Johnson. Okay. Try po nating i-run siya ngayon. As you can see, UL ang ating ginamit. Okay. Save natin and then refresh. Tignan po maigi ang ating baba. Anong nangyari? Now, we have a bulleted list. And, by default, ang ating bulleted list ay gumagamit ng anong klaseng bullet? Bilog. Ano pong tawag dyan? Okay.
Ang tawag po dyan ay disk. Disk. D-I-S-C. Disk, yaan. So, sa ating unordered list, meron tayong type attribute. Type attribute. Next. Sir, gamitin po natin ang ating type attribute. By default, siya ay disk. Okay. By default, siya ay disk. So, ito yon. Yan. Sir, ano-ano pa po ang pwedeng gamitin na bullet ng ating bulleted list? Okay, first, we have circle. Circle. Save natin. Tignang maigi. 1, 2, 3, refresh. When it comes to circle, ano siya? Unshaded disk. Ano? Unshaded disk ang circle. Walang laman. So, yun yung second value ng ating type attribute under ng unordered list tag. Next, we have square. Save natin. We have square. Tingnan maigi. Refresh. Okay, paano po alisin ang shade ng square? Hindi siya naaalis. Ano? Hindi siya naaalis. So, as you can see, meron lang po tayong 3 values under ng type attribute ng UL. So, we have this as our default. We have circle. We have square. Sir, ako po ay may tanong. Gusto ko ay, ang lalagay ko po diyan ay asterisk. Yan. Asterisk. Save po natin. Ano ang mangyayari? Save. Anong lumabas? Default. Ibig sabihin, walang asterisk. Hindi siya pwede. Hindi ka pwede magawa-gawaan. Question. Tanong. Walang tanong. Sir. Ako po ay may tanong. Paano po kapag ako po ay naglagay ng start attribute? Try natin. Excuse me. Try natin. Circle. Then malagay tayo start. Give me a value. 10. Ano kaya ang lalabas? 10 bullets kaya? Tignan natin. Okay. 1, 2, 3. Oh, wala pa. Ano pa lang. Refresh. Ano nangyari? Gayon pa din. Sino lang kanyang pinerform? Si type lamang ang kanyang ipe-perform. Kasi nga po, walang start tag o attribute. Walang start attribute si unordered list. Question so far. Sir, pwede ka pong mag-nested list din tayo sa UL? Pwede. For example, si James, maglagay ka ng another UL. Guwapo. Another UL. Okay. Another LI. Wait lang. Para mabilis. Okay, kunwari ay ako na bibigay. Ano? Okay, next. Ngayon, try po natin ito. Let's see kung ano ang mangyayari. Tignan maigi. 1, 2, 3. Okay. Sir. Pwede pong paltan yung bullets na ginamit dun sa ating nested list? Pwede. Lagyan mo lang siya ng type. Kunwari ay square. Save. Tignan. Yun. Question so far. Wait lang. Pag halimbawa po yan, unordered list, pwede nyo pong lagyan ng nested po na order. Okay, magandang katanungan. Pwede ka po, sir, na ang ating unordered list ay lalagyan po natin ng ordered list dun sa loob. Okay. Pwede. Tignan po natin. Simple lamang. Okay. So, ang gawin mo lang tong OL. Yan. Gawin mo lang siyang OL. Save. Tignan maigi. Yun. And then still,
pwede mong gamitin ang start attribute or type attribute. Question. Yes, Miss. May hangganan? Okay, magandang katanungan, sir. Ilang pong list ang pwedeng ilagay sa loob ng list? Makinig muna. Actually, sabihin natin na wala siyang hangganan. Ito lamang ang ating iisipin. Yan ba ay valid na list? As in, darating ba sa point na hanggang dulo yung listahan? List within a list, within a list, within a list? Technically, pwede yun. Kaya lamang, kung i-apply sa tunay na buhay, parang wala pa ako na-experience na gayon. Pero pwede yun. Ano po? Yan. Question. For example, sa inyong book, for example, ay sa table of contents. Diga? For example, tayo ay may mga unit, then we have lesson, and then we have a certain topic, pwede mong gamitin ang ating listahang yan. Question about unordered list. Question po? Walang tanong? Sigurado kayo? Okay, for now, let us proceed with definition list. Ito, yung last of the list, tinatawag na definition list. Gamitin po natin. Okay, gawa ulit tayo ng heading natin sa ilalim. So, we have definition list. Okay. Sa atin naman pong definition list, meron po tayo tatlong tags na gagamitin. Meron tayong tatlong tags na gagamitin na hindi pwedeng magkabali-baligtad. Is that clear? First, introducing the DL tag. Okay. So we have the DL tag. DL tag basically means definition list. As simple as that. Next. Okay. By the way, sir, saan po ginagamit ang ating description list? Simply lamang, the definition list rather, simply lamang, ginagamit yan for example sa ating mga dictionary. Ano po? Meron tayong word, and afterwards, bibigyan natin siya ng definition. Okay. After ng DL tag, take note, DL tag ang sasakop sa lahat ng tag dito sa definition list. Next, we have DT, also known as definition term. Okay. As you can see, lahat ng tags nating dinidiscuss ngayon ay puro paired tags. Laging may kapartner. Okay. Tingnan maigi po. Next, we have DD tag. Yan. Okay. Makinig po ng maigi sa akin. Ang lahat ng DT tag ay may equivalent na DD tag. Okay, ngayon. Copy-paste po natin. Paste. Maglagay po ako ng space, para madaling intindihin. Okay. Okay. Before we proceed, tignan nyo bang maigi muna kung ano ang kanyang syntax. Okay. Uulitin ko. As you can see, DL muna. DL muna siya, magkabilang dulo. Next, we have DT, followed by a DD tag, and then inuulit lamang po siya. Take note, hindi ito po pwede magkaganto. Nakikinig pa? Okay, hindi po yan pwede magkaganyan. Is that clear? Mali, ganito po dapat. Yan. Next, for example, sir, ano po ang inilalagay sa loob ng DT tag? Simple lamang. Sabi nga, DT means definition term. Anong term ang bibigyan ng definition? For example, HTML. After that, ang DD mo, lagyan natin siya ng description. By the way, DD means, anong ibig sabihin? Description, definition. Okay. For example, anong kanyang definition? Okay, yan. Next, maglagay po tayo.
Next, give me a term. DSWD. Okay. Now, tignan po natin ano po ang magiging output nito. Okay, save natin. Tignan niyo po. Okay, so as you can see, listen. As you can see, lahat po, pagtabihin natin. Tignan mo ng maigi. Lahat po ng nasa loob ng ating definition description tag, automatically naka-indent. Automatically, i-indent yaan. Sir, ako po may tanong. Pwede ka po natin i-apply yung ating mga formatting tags na diniscuss dati. For example, strong tag. Gusto ko po, sir, gawing bold itong aking description term. So, simple lamang. Strong. Take note, ang ating strong tag ay ilalagay mo sa loob ng DT. Ano po? Pag po nasa labas, tignan natin mamaya, save. Tignan maigi. Yun. Gawin din natin. Yan, para siya ay may design. Yes, mister. Tanong. Pwede mong gamitin yung IMTS. Okay, saan po gamitin ng ating image? Description definition po. What do you mean? Mag-insert po ng image. Mag-insert ng image saan? Sa loob po ng description definition. Sa loob ng description definition. Okay, sige, magandang katanungan niyaan. Pero bago natin gawin yon, isipin niyo muna. Definition, description. Is it, is it, tawag dito? Logical na yung picture dyan ilalagay? Siguro, pwedeng ilagay natin siya sa definition term. Sige. Pero parang nagbe-break tayo ng rule doon kasi nga, sabi nga, definition term. Hindi naman sinabing definition picture. Ano? So, gawin mo yun kay may special purpose. Sige, yan. Ano? So, pwede yun. Paano po? Di ganito po. Simple lamang. Ang ilagay mo dito ay yung iyong image tag. Ano? Tapos kung anong bahala mo nilagay, di yan. So, ganun lamang din po yun. Question so far. Sir. Balikan po natin yung unordered list. Pwede ka po na itong mga bullets natin ay maging pictures? Pwede? Okay. Pwede yan. Kailan gagawin? Sa second grading. Ano po? Using CSS na lamang. Ano po? Question so far. Yes, mister. Miss. Yes, miss.